Panalangin ng sambayan ng Pilipino para sa kaliwanagan, pagbabagong loob at pagbabago. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, Diyos ng katotohanan at katarungan, isinugo mo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ay nahayag ang iyong habag at pinagkaisa kami sa iyo at sa sandaigdigan. Lumalapit kami sa iyo at naghahanap ng kagalingan, katwiran at pagbabago para sa aming bayan. Ang aming bansa ay umaharap sa isang mahirap na sangandaan. Nakikita namin ang pagsasaysang tabi ng katotohanan, ang pagpapaliban ng katarungan, at ang pagkakahati-hati na nagpapahina ng saligan ng aming lipunan. Nagsusumamo kami para sa mga pinagkatiwalaan ng pamumuno. Muli mo silang tawagin sa banal na gampanin ng kanilang tungkulin. Naway maglingkod sila ng may katapatan, katarungan upang kumilos ng may masusing pag-unawa, lakas upang magtiyaga ng may dangal at kababaang loob na hindi naghahangad ng paghihiganti kundi kabanalan. Hindi personal na adhikain kundi ang pangkalahatang kabutihan. Patawarin mo kami sa pagpikit ng aming mga mata sa kung ano ang tama, sa pagtanggap ng mga palusot, kapalit ang pananagutan, at sa pagpapahintulot sa pagkasiphayo at pagkakahati-hati na pahinain ang pag-asa ng aming bayan. Inaamin naming madalas kaming nananahimik sa harapan ng kasamaan. Tuwing pinipili namin ang kaginawahan, kapalit ng konsensya, takot, kapalit ng tapang, at kawalang pakialam, kapalit ng pananagutan. O banal na Espiritu, baguhin mo ang aming mga puso at paliwanagin ang aming isipan. Dalhin mo kami mula sa kawalang pakialam tungo sa pagmamalasakit, mula sa pananahimik tungo sa tapat na pagkilos, mula sa pagkakahati-hati tungo sa pagkakaisa, at mula sa pagkasiphayo tungo sa pag-asa. Turuan mo kaming ipagtanggol ang katotohanan na may pagmamahal. Itaguyod ang katarungan na may habag at maging daan ng kapayapaan at pagkakasundo. Tanglawan mo ng iyong liwanag ang aming bayan. Isaayos muli kung ano ang nawasak, pagalingin kung ano ang nasugatan, at muling itindig ang bayang hindi pinagpapalit ang katotohanan sa kaginhawahan. Hindi sinusuko ang kabutihan sa takot. Maging banal na pagkakataon nawa ito ng pagbabagong loob at pagpapanibago ng aming bansa upang tunay kaming maging bansang namumuhay sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa ilalim ng iyong makaamang pagkalinga. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nag-ahari kasama mo sa pakikipag-isa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng Maria, ina ng sambayan ng Pilipino at reyna ng kapayapaan, gabayan at ipanalangin mo palagi kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, ipanalangin ninyo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
panahong tayo'y inalipin, ang ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Ayan muling magtipon, pamitan ng Panginoon, sa piging sariwain. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapahala ng ating Panginoong Hesus, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At suminyo rin. Mga kapatid, mga kapanalig, sa simula ng ating banal na misa, ating aminin ang mga nagawa nating kasalanan sa Diyos at sa kapwa, at tayo sama-samang humingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luwa akong nagkasala sa isip, salita, At sa gawa. at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Biring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, At sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan at maawain Diyos. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan at maawain, buong puso mong ipinagkakaloob sa iyong mga matapat na lingkod ang kadakilaang maging banal na iyong ikinalulugod. Ipagkaloob mong mapag-alab kami ng ningas ng iyong Espiritu Santo na siyang pumuspos sa kalooban ni San Felipe Neri, at ito'y aming inihiling sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng unang pahayag sa kanila ang hirap na tiniisin ni Kristo at ang parangal na tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang katotohanang ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila'y sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanang ito'y narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santong sinugo sa kanila buhat sa langit. At ang mga katotohanang ito'y pinananabikang maunawaan ng mga anghel sa langit. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan. Magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Kristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo nung kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal
anuman ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang nagayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang nagayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang nagayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang nagayag ng handog niyang pagliligtas. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoong Hesus ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus. Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami ay sumunod sa iyo. At sinabi ni Jesus, tandaan niyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay, mga kapatid, ina, ama, mga anak at mga lupa dahil sa akin at sa mabuting balita ay tatanggap na makasanda ang ibayo pa sa buhay na ito, mga bahay, kapatid, ina, anak, mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Mga kapatid at mga kapanalig, napakaganda po ng mensahe sa atin ng banal na ebanghelyo ngayon sa Martes na ito. At inihiling po sa atin na pakinggang mabuti at suriin ang ating mga sarili upang magkaroon ng ganap ang mga sinasabi ng Panginoon sa banal na ebanghelyo. Kung ating pong susuriin, mga kapanalig, ang takbo ng ating buhay sa ating daigdig ngayon, lalong-lalo na sa pag-iisip at mga gawi at gawa ng mga tao ngayon. Malalaman natin, ang mga tao ngayon ay materialistic na, masyado ng materialistic. Ano po ang aking ibig sabihin? Nang isip lagi ngayon ng mga tao, maraming tao ngayon na nag-iisip, sa anumang bagay na gagawin, pinaplano pa lang at gagawin pa lang, iniisip na ano ang aking mapapala? Ano ang aking mahihita? Anong pakinabang ang makukuha ko pag ginawa ko ito? Kaya yan po ngayon ang nananaig sa isipan ng mga tao. At
pati na yung ating mga kabataan, nagkakaroon ng ganitong kaisipan. Na para bang, wala na bang mahalaga ngayon sa buhay kung hindi, kung ano yung mapapala mo, kung paano ka kikita, paano ka magkakamal ng maraming pera. Ang iniisip lagi yung kanyang kapakanan sa anumang bagay na iniisip at gustong gawin, ano ang aking mapapala? At ito ang isang malungkot na kabanata at ganap na nangyayari ngayon sa ating buhay. Kaya naman ang paalala ng ating mahal na Panginoong Hesus sa Ebanghelyo sa umagang ito ay tumataginting sa ating mga tenga. At muli ipinapaalala sa atin ng ating mahal na Panginoon ang isang mahalagang katotohanan ng buhay Kristiyano. At ito ang naisabihin sa atin ng ating mahal na Panginoon. Hindi lahat ng ating iniisip at gagawin, ang ating iisipin lagi ay ang ating kapakanan o anuman ang ating makukuha o ating mahita. Dito ay muli pinapaalala sa atin ng ating mahal na Panginoon. At kanya sinabi, sino mang tao na magpasyang maglingkod sa Diyos, sa akin at sa Ebanghelyo, sino mang taong nag-iisip ng mabuti para sa kanyang kapwa, sino mang taong naghahangad ng maayos at kagalingan para sa muli ipinapaalala ng ating mahal na Panginoon, may itinatabi ang ating Panginoon na gantimpala. Ito ngayon ang nakakalimutan ng mga tao ngayon. Hindi nila naiisip na sa bawat bagay na iniisip natin at pinaplanong gawin, lalo kung ating gagawin ay may kalakip na paghahangad na makapaglingkod sa Diyos at makatulong sa kapwa kahit na papano, hindi na naalala ng mga taong may inilalaan ang ating Panginoon na gantimpala. Pagkatandaan natin mga kapanalig, ang Diyos kailanman ay hindi mauunahan sa pagganti sa ating kabutihan. Sabi nga niya sa Ebanghelyo, ang sino mang taong sumunod sa akin, ilaan ang buhay sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa, kailanman ay hindi malulugi, kailanman ay hindi mawawalan, at kailanman ay hindi magiging kawawa. Pagkat mismo ang Panginoon ang nagpahayag, may gantimpalang nakalaan. Ngayon pa lang sa buhay na ito, at ang pangako ng ating Panginoon ay buhay na walang hanggan. Mahalaga mga kapanalig ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Kaya ito'y pag-isip-isipan nating mabuti at seryosohin natin. Hindi sa lahat ng oras at pagkakataon, pera na lang ang mahalaga. Sino ang magsasabing ang pera ay hindi mahalaga? Importante naman talaga. Pero hindi ito ang pinakamahalaga. Ang mahalaga na sa isip at sa puso mo ay nandoon ang hangaring ikay maglingkod sa Diyos. Makagawa ng mabuti sa kapwa, makatulong kahit na papano sa ating sariling paraan. At umasa tayo na si Lord ang unang gaganti sa atin sa ating mga kabutihan. Ito na ngayon ang ating nakakalimutan, mga minamahal ko, mga kapatid. Nakakalungkot, mga kapanalig. Dahil sa bagong kaisipan ng mga tao, bagong normal, parang wala nang mahalaga ngayon kung hindi puro pera na lang. At kung wala kang pera, wala kang kwentang tao. At yan ang isang kamalian na dapat nating baguhin sa takbo ng ating buhay. Kaya mga minamahal, unang paalala sa atin, hindi sa lahat ng bagay ay ating iisipin anong aking mapapala, anong aking mahihita. O kung pautangin kita ng pera, ay ano naman ang
isusukli mo sa akin. Kasi itong perang ipauutang ko sa iyo, kung ito'y nakalagay sa bangko at naka-invest, kumikita ito ng interes. Ngayon, kung ipauutang ko sa iyo, anong aking mahihita? Aba, aber, sa ganon na lang. Ganyan ngayon ang utak ng mga tao. At kaya ngayon, napakahirap umutang. At ang masyado nakakabagbag ng damdamin, yung mga taong labis na nangangailangan, hindi na malang kung saan pupunta at kung saan mangungutang. Dahil bawat piso ngayon ay mahalaga. Kaya ngayon, parang nagiging kondisyon. Gusto mo umutang? Ay surrender mo sa akin ng iyong ATM para siguradong mababayaran mo ako. Ganyan ngayon ang takbo ng ang utak. Ngayon, mga kapatid, paalala, kung ang taong lumalapit sa atin ay may matinding pangangailangan, lalong-lalo na kung ang lalapit sa atin ay isang ina o isang ama na ang pangangailangan ay para sa anak, mga kapanalig, gumawa tayo ng paraan, tulungan natin. May sakit ang anak, nasa ospital, kailangan ng panggamot, kailangan ng perang panggamot. Gumawa tayo ng paraan, tulungan natin sila at huwag nating laging iisipin, nako, uutang na naman, hindi na naman ako mababayaran. Yung utang nga, hindi pa niya nababayaran, utang na naman. Ina nga po ang aking ipinapaliwanag, huwag nating laging iisipin kung ano ang ating mapapala. Dahil, tandaan nyo mga kapanalig, kapag ang utak natin lagi ay sa bawat gagawin, tulong at ibibigay, kailangan may kapalit ito, huwag tayong aasa na tayo pagpapalain ng Diyos. Dahil ang pinagpapala lamang ng Diyos ay yung mga taong nag-iisip lagi at naghahangad na makatulong sa kapwa. Si Lord ang unang gaganti sa ating kabutihan. Tandaan niyo yan. Pero kung iniisip mo lagi kung ano ang kapalit, tatanawing utang na loob sa'yo, huwag na tayong umasa na tayo pagpapalain ng may kapal. Kasi nakuha mo na ang gusto mo eh. At tandaan natin mga kapatid, ang pangako ng ating Panginoon. Ang sino mang tumutulong, dumadamay, nagbibigay at gumagawa ng paraan para sa kanyang kapong nasa matinding pangailangan. Kung tayo ang tutulong at gagawa ng paraan, pag dumating ang panahong tayo ang nasa pangangailangan, hindi ang mga tao ang unang tutulong sa atin, kundi ang Diyos na may kakayahang tumulong sa atin. Yan ang pangako ng Panginoon. Tumulong ka sa iba, pag ikay nangailangan, ako ang unang tutulong sa iyo. Ganon po yun. Hindi. Ang nangyayari ngayon, tinulungan kita, tulungan mo ko, pag ako naman ang mga ilangan, at diyan nagsisimula ang gulo at away. Sumbatang walang katapusan. Diyan tayo magaling panunumbat na kapag hindi nakita ang kapalit ng ginagawa, masama na ang loob. Kapag ganyan ang takbo ng ating utak, huwag na tayong umasa na tayo pagpapalain ng poong may kapal. Simple lang mga kapatid, ang sikreto ng magandang buhay. Ang pagpapala ng Panginoon ay ibinibigay doon sa mga taong bukas ang isip at palad, bukas ang bulsa sa mga taong nangangailangan. Diyan natin maaasahan ng Panginoong ibabalik ni Lord anuman ang iyong ibinigay, itinulong. At sabi nga ni Mike Velarde, siksik, liglig at umaapaw. Pagkat ang Diyos kailanman ay hindi mauunahan sa pagganti sa ating kabutihan. At pangwakas, mga minamahal, lahat naman tayo, mga kapanalig, gusto nating makarating sa langit. Dahil wala naman tayong pagpipilian. Dalawa lang, langit o impyerno. Alangan naman piliin mo ang impyerno. Ngayon, ang susi, ang passport, ang bisa sa kalangitan ay ang paggawa mo ng kabutihan, alang-alang sa Diyos at alang-alang sa kapwa. Kaya pagharap natin sa ating mahal na Panginoon, isa lang naman ang tatanungin ni Lord Ano bang nagawa mo para sa iyong kapwa?
Ayan, mga kapanalig, ang magandang katanungang ihaharap sa atin ng Panginoon. Anong nagawa mo sa mga taong lumapit sa iyo, nangailangan, nasa matinding pangailangan, natulungan mo ba sila? Yan, tatanungin sa atin ni Lord yan. At kailangan ang sagot natin sa awa po ninyo, mahal na Panginoong Diyos, nakatulong naman po ako. At ito po'y ginawa ko, bukal sa aking puso at sa aking kalooban. Ang sasabihin ng Panginoon, halika na anak, isasama kita sa paraiso, at dito naghihintay ang gantimpalang ipinangako ko sa iyo. Kaya minamahal ko mga kapatid, mahirap ang ating buhay ngayon. Huwag tayong magpikit-pikitan sa mga taong nasa paligid natin at nasa matinding pangangailangan. Lalong-lalo na kung meron naman tayong kakayahang tumulong. At huwag nating sasabihin, wala akong pera Hindi totoo yan. Isang malaking kasinungalingan. Alam ng Diyos kung magkano pera meron ka. Diyos lang ang nakakaalam at ikaw kung magkano pera meron ka. Sasabihin mo, wala akong pera. Naku, dahan-dahan tayo mga kapanalig. Babawiin ni Lord yan. Kasi sinungaling ka Di ba hinihingi mo sa Lord, Lord, we need blessing. Bigyan mo po ako ng blessing, ganito, ganon. Ngayon, ibinigay na sa iyo ang blessing. Pag may nangailangan sa iyo, wala akong pera, mawawala ang anumang bigay sa iyo ng Diyos. Kasi hindi mo nilirespeto ang kalooban ng Diyos sa kanyang mga ibinigay sa atin. Amen. Mga kapanalig, tayo po tayo. Mulat sa panganib ng ating pagtitiwala sa mga layo ng mundong ito, itinataas natin ang ating mga puso sa maalab na pananalangin sa Diyos Ama. Atin pong isasagot sa bawat panalangin at kahilingan, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong sandaigdigan naway muling maging matibay at tunay na tanda ng daan tungo sa walang katapusang kaligayahan at buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway matutong magtiwala sa mga espiritual na pinahalagahan na siyang nagpapayaman ng buong nating katauhan at hindi sa mga material na kayamanan na nagbibigay ng kawalang kasiyahan sa ating mga kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga puso naway hindi natin isara sa manangangailangan at sa halip maging mulat tayo sa pakikiisa sa mga gawain ni Kristo na nagpapagaling at nakapagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga may kapansanan, naway madama nila ang kalinga ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig ng kanilang mga kapitbahay at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw nating mga kamag-anak at mga kaibigan, naway humimlay sa makalangit na kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maawaing Diyos, tingnan mo ng may habag ang mga nangangailangan. Liwanagan mo ng iyong katotohanan ang aming buhay at bigyan mo kami ng biyaya na mamuhay ayon sa mataas na pagpapahalaga sa amin ng iyong anak na si Jesus.
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang ibig mo, ang kapit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Inihandog sa'yo, buong puso kong inahalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Manalangin tayo mga kapatid, mga kapanalig, upang ang ating pag-aalay ay basbasan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapanabangan at sa buong sambayan banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ng pagpupuri at pasasalamat, ay lagi nawa naming magampanan ng buong galak, na sambahin ang iyong dakilang ngalan at paglingkuran ng aming kapwa. Tulad ng ginanap ni San Felipe Neri, ito'y aming inihiling sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat ay siya ay pasalamatan. Amang banal, tuling ngang ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Felipe Neri ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesus na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa aming panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanang ito'y nagkakatipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Amang banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ni Kristo na aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan ni Jesus ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyong lahat. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan ni Jesus ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang maalagad at kanyang sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Mawaing Ama, ginagawa namin ang pag-alala sa umagang ito ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesus. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Mawaing Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leo ang aming Santo Papa, si Elias ng aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo, Panginoon, ang mga kapatid naming nahimlay. Ganon din ang mga mahal namin sa buhay na pumanaw mula sa daigdig na ito. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawang kami, Panginoon, at pagindapatin lahat na makasalo sa buhay na walang hanggan. Kasama ni Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, lahat ng apostol at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama tayo mga kapanalig na manalangin at tumingin ng awa sa poong may kapal. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa.
Panginoon, kami po yadya sa lahat ng masama. Pagkaloob mo kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa tukso at kasalanan. Ilayo kami sa lahat ng sakuna at kapahamakan, samantalang aming hinihintay ang masayang pagbabalik ni Kristong aming tagapagligtas. Sapagkat iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkukulang at pagkakasala. Pagkaloob mo kami ng kapayapaan, tutulungan ayon sa iyong banal na kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Narito si Kristo, mga kapatid, mga kapanalig. Ang ating Panginoon at tagapagligtas, ang kordero na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na tinawag upang tumanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais
at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Amang makapangyarihan at maawain, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang, ay lagi nawang manabik na tumanggap sa pagkaing nagbibigay buhay, katulad ng naging pananabik ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kapanalig, tayo po ay mag-alay ng taimtim na panalangin para po sa ating mga kapatid na may mabigat na karamdaman. Panginoong Hesus, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong banal na tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin at para sa ibang may mga mabigat na karamdaman. Loobin mo nawang maunawaan ng mga taong labis na pinahihirapan ng karamdaman na dinaranas nila, nakasama sila at kabilang sa iyong mga hinirang. Sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, tulungan mo pong maunawaan nila na sila ay kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Ganon din naman, Panginoon, pagkalooban mo po sila ng lakas ng kaluluwa at katawan upang malakas at matibay nilang dalhin ang kanilang kalagayan ng may pag-asa sa iyo. Inihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Bago ko po ibigay ang pagbabasbas, mga kapanalig, paalala po, sa pagtatapos po ng buwan ng Mayo, sama-sama nating parangalan si Maria, ang ating mahal na ina sa pamamagitan ng pag-aalay ng bulaklak at panalangin. Gaganapin ang pag-aalay ng bulaklak sa ika-30 ng Mayo sa ganap na ika-6 ng hapon. Inaanyayahan po namin ang lahat na dumalo sa ating banal na misa dito po sa Our Lady of Veritas Chapel. Tumawag lamang po sa Religious Departments 8-925-7931, local 129-131-137. O mag-text lamang po sa 0917-631-4589. At hanapin lamang po si Miss Rene Jose o si Miss Ale Nahe. Maraming salamat po, mga kapanalig. At sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong masagana ng ating mapagmahal at maawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, mga kapanalig, tapos na ang ating banal na misa. Tayo po ay matutong maglingkod sa Panginoon at sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Magsingawin kayo sa Panginoon.
Sinasamba